What's up, everyone? You are here because you want to learn crypto trading, especially the perpetual and futures contract. So in this first video, I'll be sharing to you how to set up TradingView. I'm not gonna deep dive on the tools that are in here, but I'll rather teach you what are the important ones depending on my strategy. So TradingView is where you analyze the market, especially cryptocurrency. So without further ado, let's hop into our tutorial. So ayun guys, pagdating dito sa TradingView, you really need to sign up. Kasi kapag hindi kayo nag-sign up dito, around 30 seconds hata or mga 1 minute, lumalabas yung pop-up ads na mag-sign up din kayo. So I'd rather do sign up and not get irritated by those pop-up ads. So basically, madali lang naman siya. Sign up lang kayo ng Gmail nyo na nandito. Hindi ko kasi may papakita sa inyo dahil yung iba kong accounts nakalagin din sa akin PC. And at the same time, wala lang. Pero yun nga, pag-sign up nyo, ganito agad yung makikita nyo sa market. Although eto, dinilit ko na rin yung mga iba ditong mga information kasi ang mga nandito naman is lahat. Forex, commodities, index, metals, cryptocurrency, pwede nyo naman yun i-delete. For example, meron kayo dito nakita. Ayan. Pwede nyo man niya i-delete na gano'n na lang agad. And that's very, very, very fine. So, ano ba yung first step pag nagsiset up ako ng TradingView? So, basically, UI muna or the interface. So, inaalis ko muna tong volume indicator na to kasi first and foremost, hindi ko rin naman siya kailangan. That's why, nire-remove ko na siya. Then, after removing that, you can see here na nawala dito yung volume indicator natin. And, yeah, you can right click, reset chart view if you want to reset these things up. And ayun, unang kong gagawin is look to the settings and change everything in here. So let's start first with the symbol. So in the symbol, it depends upon you what color do you want on your bullish candle and the bearish candle. So if you want to stay on red and green, it's fine, but for me, I love editing this one. So on my bullish candle, I like it to be this one, purple or violet, but this is my what do you call this, code. Then I choose everything black in here. As you can see here, this is what I do. And after that, you can see here that my bullish candles are violet or purple, and my bearish candles are black. So with this, let's go to status line. So status line is where you see these things right here. So it's not important to me as a trader, although yeah, some traders sobrang importante nito sa kanila, pero sa akin kasi hindi pa rin talaga eh. I mean, hindi ko nagagamit. So, kapag logo inalis nyo, maalis lang naman yung logo. And title naman is maalis yung sinasabi kung ano yung chart na nasa harapan mo ngayon. So, ang inaalis ko lang dito is open market, chart, and bar changes. So, it is what it is. Ganun na lamang. Pwede naman ticker lang ito. Ticker and description or description only. Or ticker at sits. And madalas ticker lang talaga yung sinachart ko. Tapos, inaalis ko na rin itong background na to. Then, punta naman tayo ng scales and lines. Dito naman wala naman na masyado akong inaayos. Naka 24 hours format ako. Sanay ako sa 24 hours format pagdating sa pagcha-chart. And ito yung isa sa pinakamahalaga, countdown to bar close. Although, yeah, yung default naman ito is naka-check naman na siya. Ito yan guys, kung nakikita nyo tong countdown na ito. Pag ni-remove nyo yan, mawawala yung countdown. Pero pag chinek nyo yan, magkakameron siya dito ng countdown. Yun lang naman, wala nang ibang special thing doon. Pagdating naman sa canvas, eto na yung pinaka main UI nyo dito. Ay, nga pala guys, if you want this one to get darker, balikan ko na lang to muna, i-okay ko muna. Pwede naman i-check eto, dark theme. Yes, yan. Magiging dark theme na siya. Baka ayaw nyo kasi ng light theme eh, kagaya ko. So ayun, balik tayo dito sa may canvas. Sa canvas, ang ginagamit ko na kulay is hindi black, kundi etong specific color din na ito,
Although, pwede mo namang gamitin tong gray. Pero ito kasi yung sanay ako talaga sa chart. Ay, nagbago yung aking kandila. Ayusin nga lang mamaya. Then, ito is, nini-remove ko yung lahat ng grid lines. Bakit? Kasi, I don't really use grid lines din talaga sa aking ginagawa. So, ulitin ko lang ito, guys. Sorry kung na-reset. Siguro, ayan. Black. Black. Medyo black. Black and black. Then, UTC plus 8 Manila kasi nasa Manila. Yun lang naman. Ang nabago. Ayaw nga pala kasi nag-black theme pala ako. Kaya pala bumalik sa iba yung chart. So, eto, watermark replay mode. Kung gusto niyo naman, walang problema yan. And, text, I like it on 11 size. Ano pa bang mga iba dito? Pwede baguhin. Wala naman na. Ito naman na lang halos yung binabago ko. Pwede nyo mas anuhin tong crosshair nyo. Or, depende na sa inyo eh. Ewan, sanay lang talaga ako nakakaganito. Then, pagdating naman sa trading, buy sell buttons, dahil hindi ako dito nagko-connect ng aking broker or platform na ginagamit. So, inaalis ko na rin yan. So, basically, ito lang naman yan. Yung sell and buy na yan. So, pag inalis mo yan, mawawala siya. Mas malinis na yung chart nyo. And, at the same time, mga inaalis ko pa rin dito is actually, yun lang naman. Punta tayo sa alerts. Yep, wala naman na. Pagdating naman sa events, I'm not really into news. I'm not a news trader. Ayun na pala agad. Although, yeah, fundamentals are very important in the market, but personally, I am just a technical analyst. I really don't depend on fundamentals, but rather on technicals only. So, ayun, latest news. Alisin ko na lang yan and economic events. Then, I will hit, you can save this one. Template here, save as sample Shujin. And ito na guys, ganito na kalinis yung magiging chart nyo. Diba ang linis niya? Hindi na siya katulad kanina na parang messy no, nang dahil nangyayari. But kung ano yung preference nyo, yun lang yung sundin nyo. Okay. Ako ito lang talaga. Then on this panel, dahil hindi siya ganun din ka-importante sa akin, inaalis ko na lang din lahat yan. Ina-uncheck ko lang naman. Yeah, the reason is hindi ko naman siya kasi nagagamit talaga. Then I'll rather drag this down para ito ng watchlist ang makikita. Sa pag-add ng watchlist is click lang itong check mark. Then naka-all yan in default. Then you can just select crypto kasi ang focus ko sa pag-trade is crypto. Then pwede nyo ditong all types dahil nasa perpetual contracts tayo or futures trading. Pwede nyo wag tong futures na to. Iba kasi may dalawang klase kasi yung futures sa iba. Pero hindi ko na deep dive explain sa inyo. Basta click nyo lang dito is swap. Ito yung USDT.P. Ito, nakikita nyo ba? Sa mga broker nyo yan, makikita nyo using these different brokers here. If you wanna be specific on your broker, you can just select here. Example, Mexi, Binance, Bybit, everything. BingX, yan. Pwede nyo yan select. Then, kapag click nyo itong checkmark, ma-add siya dito. Yan. Ganun lang naman mag-add ng watchlist. And yun nga pala guys, ang default nito is naka-check etong apat na yan. And hindi rin siya mahalaga sa akin. Sobrang lang siya, over information sa mata ko. Kaya inaalis ko na lamang. Ganun ako sorry. Pero ang mahalaga sa akin is etong last lang na yan. Para at least nakikita ko yung price. Kung ano yung price currently ng coin na tinitingnan natin. Ayun lang naman. And ano pa ba? So, eto hindi ko pala nabalik sa dati pero wala yan. Wala tayo dyan makikitang iba pa na drawing. Yan. So, basically ganito lamang yung makikita niyo sa chart niyo. Then, pagtapos niyan, ang next kong ginagawa is naglalagay ako ng mga time frames ko. So, eto, it is what it is. Pwede nyong kung ano yung preferred time frame nyo. Yung iba lang dito, hindi nyo magagamit kasi may bayad. For example, 2 minutes. Pag clinic ko si 2 minutes, may lalabas yun na ads. Ayan. Kasi hindi ako naka-premium. And I am trading for years. Ilan na bang taon yan? Siguro mga 3 na hindi talaga ako gumagamit ng premium. Kaya hindi rin siya mahalaga sa akin. So,
I'm choosing the time frame that I am always using, yung mga mahalaga, monthly, weekly, daily, 4 hours, 2 hour, actually yung 2 hours hindi na rin, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute. Ayan lang yung mga pinaka-importanting time frame sa akin. Kasi sa time frame alignment, dyan ako lagi nagbibis. Para hindi na kayo, nari sa 4 hours kayo, tapos lilipat kayo ng 5 minutes. Hindi na kayo, pupunta pa dito ng select, hanapin nyo. Diba? Medyo hassle para sa akin. Kaya ginagawa ko, sinushortcut ko na lang ako ng ganito. And, ayun. I think that's all pagdating sa pag-ayos ng UI. So, ang next kong ginagawa is tools. Naglalagay ako ng favorites. So, unang-una dyan is etong cross na to. Bakit mahalaga tong cross na to? Kasi eto yung parang marireset sa ganito. Yung walang nangyayari lang. Drag and drag and hover lang yung ginagawa niya. So, itong cross na yan yun. Then, isa sa mga importanting tools sa akin is etong trend line na ito. So, si trend line, i-add the favorites ko lang siya. Then, pag clinic ko yan, drawing ko yan, is magiging, ayan yung drawing nyo. And guys, quick tip para sa inyo, para maging straight yan at hindi nyo natansyahin pa, just hold shift. Automatic na yan guys. Hold shift sa keyboard nyo. Hindi ko na mapakita sa inyo, pero yeah, I'm holding my shift right now. So, ayun. Automatic na magi-straight yan. Ayun. Then, eto, in-edit ko na lang siya. Ang mahilig ako sa black talaga na color. So, eto, ino-all black ko lang. Tapos, etong size niya is 1 lamang para hindi sa sobrang laki. And at the same time, you can edit this on your settings. So, ano-ano ba yung mahalaga? Depende kung ano yung strategy na ginagamit nyo. Pero sa akin, isa sa pinaka-mahalaga is, for example, dahil liquidity trader ako, more on ICT concept. But I'm not, yung ICT talaga, more on ICT concepts lang talaga siya. And eto, nilalagay ko lang to na 11. For example, MSS. Ayan. Pwedeng nasa center, pwede nyo edit yan guys. Lagay nyo sa middle, sa bottom, sa right side. Pero ako prefer ko top and right lamang. Yan. O kaya minsan middle. So, para hindi na kayo type ng type dito, kagaya ng pag-save natin sa ating canvas kanina, pwede nyo rin to i-save. For example, save as MSS. So, if you're not familiar with MSS, term siya, terminology sa ICT or Inner Circle Trader na market structure sheet. Okay, guys? So, ayun. And you can save as much as you want, guys. And I don't know the limit, pero yung mga importante lang yung sinisave ko. For example, CISD, change in state of delivery. Ayan, depende na sa gusto nyo talaga. Then, save as CISD. Save ko lang na ganyan. Pagka hit ko ng okay na yan, the reason bakit ako nagsisave is para hindi nakapapalit-palit ng pangalan sa settings. Kasi, once na-clinic nyo to, then makikita nyo tong parang 4 box and 1 plus, 3 box and 1 plus na to, templates. Yeah. Pag clinic nyo yan, makikita nyo dito yung mga sinave nyo. Pag clinic nyo MSS, mapupunta yan dito. Sorry guys. Ito na misalign, dapat nasa right to. Save as MSS. Ganun lang kadali mag-save sa TradingView. So, kung ano pa mga kailangan nyo dyan, order, ano pa ba, mga liquidity, $sign na lang. Kasi, yan ang liquidity sign ko talaga. Save as liquidities. Or liquidity. Save. Automatic na magpa-plot na yan sa inyo. Pag clinic nyo tong template, diba? Hindi na kayo mahihirapan magpapalit-palit ng pangalan. So, ayun lang para sa line. Then, next na mahalaga sa akin, tingin pa tayo dito is itong vertical line, ginagamit ko rin pero hindi masyado. So, punta na tayo dito sa next one. Itong fib retracement tool. So, kung ICT trader kayo, alam nyo na siguro yung mga golden zone, OTE, shallow retracement, standard deviation. At mga simple concept lang naman guys. Pero yun nga, check natin kung paano ako ito sinesetup. So, depende sa mga kailangan nyo. So, initially, ganito yan. Para siyang ang dami nangyayari. Pero, I tend to edit this one depending on yung talagang parang yung walang sobrang da information ako nakikita sa mata ko. So, change ko na to black and 1px pa rin yung size. Then, sa settings niya is
inaalis ko tong trend line. Basically, yung parang may, ito, nakikita nyo to, trend line. Yan lang naman yun. Tapos, eto, agad na background. Yan. Para hindi na siya madumi. Minsan, inaalis ko din to levels. Levels lang naman yan neto. Pero, depende na sa inyo. Tapos, mahilig ako na nasa kanan. Sorry. Yan. Nasa right yung levels natin. Then, font size 11 ulit. Tapos, ayan. So, yeah, again, saving template. Ito na naman yan. Save. Alisin ko nga muna itong iba na to. May mga nakasave pa pala ako dito. Sorry guys. So, unahin ko na muna si optimal trade entry. So, si optimal trade entry is si 0.618, 0.786, at saka si 0.705. Kahit saan nyo guys dyan i-check, pwede yan. Basta ma-save nyo lang yung template nyo. Pagkalagay na ganyan, 0.705. Ito kasi yung entry point sa ICT. So, si-save ko lang siya. Save as optimal trade entry. Save. Ayan, para kunyari may OTE kayo tapos may shallow retracement kayo. Ito yung mga shallow retracement area ko. Shallow. Etong shallow natutunan ko to sa Elliott Wave Theory. Yan. Ang reason ba't ako nagsisave ng ganun is pag click ko dito, for example, ito sasukatin ko itong area na to. Sample lang naman guys. So kung pag click ko to naman tong template sa to, pag click ko OTE, ayan, automatic na magpa-plot sa inyo is ayan. Pag tinig ko naman tong shallow, ayan, automatic magpa-plot. And depende na sa inyo. Ang isa pa na ginagamit ko is si standard deviation, negative 2, negative 2.5, tsaka si negative 4. Standard deviation. Pinakita ko na lang sa inyo para ay wait lang guys, nawala pala yun nandito. Mamaya ayusin ko na lang yung pricing natin, di ba? Parang nawala. Sobrang linis naman ng chart. Yung ganun. So, focus muna tayo sa tools. So, eto is standard deviation, shallow, OTE. Yun lang naman yung ginagamit ko, etong dalawa na to. Then, next dyan is, etong trend base, minsan nagagamit ko siya, minsan talaga hindi. More on favorite retracement talaga ako. Then, etong long position and short position tool. So, yan yung default nyan. Pero, pwede nyo rin siya baguhin yung kulay. Okay? So, ako, palaging, depende na. Hindi ko na masyado siyang iaano sa inyo. Deep dive. Pwede na sigurong ganun. Kasi pag nag-long ka, may SL ka dito, matitipi ka dito. Pag nag-short ka naman, may SL ka dito, matitipi ka dito. Wala naman, pwedeng hindi na ito baguhin. Hindi na maging technical sub. I mean, hindi na sobrang pagandahin pa. Pero ako, binabago siya. Talaga. Ginagawa ko rin siyang violet pag nakatitipi, tapos black din pag ano. Pero hindi ko na muna siya edit para mabilis lang tayo ngayon. So, ano pa ba? Mahalaga sa akin. Etong rectangle where I plot my ganito kasi yung default niyan guys. So basically, hindi ko siya gusto. Kaya ini-edit ko lang siya ulit. So ayan, 11 ulit ang font size. So pwede nyo lagyan ng middle line yan. Ayan, example ganun. O kaya gusto nyo solid to dash thickness. Pero ako pinakamaliit lang palagi. Then ali-alis ko lagi itong pwede naman itong isama. Itong border siguro yung pwede nyo hindi, yeah. Madalas border yung hindi ko sinasama dito. Ayan. Minsan kasi hindi na rin ako nagmi-middle line. So, pag na-edit nyo na yan ng ganan, depende na. For example, point of interest yung ano nyo na yan, pwede nyo rin i-write to bottom, top, pero ako inside palagi. Then, save as POI. Save. Ayan. So, kung may POI ka sa chart mo, for example, eto. Ayan. POI mo yan. Pag hinit mo yan, click mo itong templates POI, may POI ka na agad. Pwede nyo dyan ilagay order block. Depende pala sa strategy nyo. Pero, order block, breaker block, FBG, yan yung mga nagigamit ko lang naman sa pagbabox. Then, I always use this weak magnet tool. Hindi itong strong magnet. Weak magnet lang para
hindi na ako pag kasi hindi naka-on yan guys, tatansyahin nyo pa na ganun yan. Kunwari itong FBG na to, tatansyahin nyo pa na ganun, di ba? Ay hindi saktong-sakto. Kaya ang ginagawa ko, lagi itong naka-on. Yan. Kahit nandito yung arrow ko, nakikita nyo sa haba. Pero na-magnet siya dito sa wick na yan, papunta dito. Nagiging saktong-sakto talaga siya. Ganun din kay trend light. Ayan. Kahit nandito yung arrow ko, ayan. Diba? Ayun. So, ano pa ba yung mga mahalaga sa trading view ko? Check natin. Itong text siguro. Minsan nagagamit ko yan. Ginagawa ko lang din naman siyang item tapos 11. Tapos, ayos na yan. Okay na siya. Then, etong price note. Isa sa gustong-gusto ko rin na ginagamit. Ayan. So, ko rin lagi siya itim. Ayan. 11. Style, label border. Ayan. Depende sa inyo guys ha. Kung ano talaga yung kulay nyo prefer nyo. Pero ako ganito na lang para sobrang simple lang. Ito, price note. Para siyang trendline lang. Pero may price na. Parang ganito lang. Tapos, ayan. Specific. Alam mo na agad price pag nilagay mo siya. So, ayun lang naman yung mga ginagamit ko sa trading view. Wala naman na masyadong iba. Pagdating sa indicators, sige, ilagay ko na rin. Isama ko na rin sa lesson na to. Ito nga pala guys, by the way, is editable. Depende kung saan kayo nyo gusto editable tuloy. Hoverable pala. Ganun. Saan nyo gusto i-place. Pero ako, laging gusto ko lang dito. Ayan. Pati yung pag yun, nalabas na ito, yung nag-appear. Pwede nyo rin yan kung saan saan. So, yeah, I'm not an indicator trader, pero ang madalas ko nagagamit sa indicator is si AGFX watermark lamang. Ayan. So, ayun guys, ayan, napansin nyo ba ang haba na itong part na to? So, basically, in-edit ko lamang yan. Ayun. Hinahanap ko lagi yung sa edit para hindi sobrang ang dami nangyayari na naman. Tapos, kunyari, Shujin. Automatic na yan. Tapos ito, kapalitan nyo to. Pogi. Joke lang. Depende na sa inyo. Yung newbie. Diba? Kung baguhan pa lang ako eh. Tapos ito, na-edit nyo rin yung baba na yan. Pero automatic naman na siya. Yeah, pero, yep. And yung isa pa pala, ito palang fractals. Baka kasi matanong nyo na to for the next lessons. Itong fractals by Racial T, ayan, gamit na gamit ko rin to. So, ang inaalis ko lang ulit dyan is etong saan na yan? Yun, values, input status na. Tapos, pag-aasan is eto lang, dinechange ko lang to, then inaalis ko itong zigzag. Soon, malalaman nyo kung gaano kahalaga yung fractals. Ito lang yan, yung parang arrow na yan. Up and down. Pero, sa ngayon, hindi pa. Focus lang natin is, ayan lang. O nga pala, pag hindi kayo naka-premium, hanggang 2 indicator lang malalagay nyo. Pag naka-premium naman kayo, kahit ilan nata, pwede. Pero, yep. Yun lang naman yung pinakamahalaga ngayon sa, I think, lagi ko nagagamit din. Nasa sa inyo na, kunwari, Elliott Wave at trader kayo, nandito naman na yung mga EWT. Naka-customize din yan kung ano mga gusto nyo. Kung ano naman kayo, harmonics, nandito din yan. Ayan, ano pa bang mga ginagamit natin? Wala na kasi, yun lang talaga guys eh. Ito lang talaga yung nagagamit ko mostly eh. Pag na-chart ko na, analyze ko na yung market, yan na yun. It is what it is na. So, eto, wait lang, hanapin natin kung nasan to. Para hindi na rin kayo malito. Kung ano, nawala. Ito, ayan. 11 pala. Nabago, ito pala yung nabago itong skills. Yan. Lumabas na. Tapos, ayun pa pala guys, yung isa sa pinakamahalaga ko pala lagi, nakalimutan ko, is sa settings, change it to logarithmic. Para yan. May mga coins kasi na ang pangit pag hindi naka-logarithmic. And, yun din pala yung fib levels nyo pala. I-logarithmic nyo pala. The fib levels based on log scale. Automatic naman na yun guys. Basta nilagay nyo. Para ito. Kung hindi, yan, i-resave nyo na lang. All goods lang din naman yan. Gets guys? So, ayun lang naman. Wala naman masyado tayong special pagdating sa trading view. Ganun lang naman ako kasimple mag-setup guys. And I hope may natutunan kayo sa mabilis nating
pagsisetup. Actually, matagal nga eh. Hindi ko alam kung ilang minutes to. Baka nasa 30. Pero at least na deep dive ko na rin kayo sa mga ginagamit ko na tools, paano ba mag-setup, paano magpalit ng canvas, paano magpalit ng candles. And yeah. Ano pa ba ang pinakamahalaga dito? Baka may mga nakalimutan ako. Kung may mga tanong kayo guys, hover na lang kayo sa aking Discord, sa aming Discord sa Nexus or sa Cosware or sa lahat ng affiliated ako na Discord servers. Sumasagot naman ako doon real time. Active naman ako. Then, eto pala, kung gusto nyo gawin ito replay, bawal kasi ito pag wala kayong premium. So, kung gusto nyo ng replay, nasa sa inyo naman. Pero kasi, hindi naman ako nagre-replay din. If want nyo lang, itong refer a friend, pwede nyo gamitin yung link ko para pag nag-purchase kayo ng... Kasi, eto pala, may ginawa ko dito last time. Yung part na, yung ginamit yung free trial for parang 30 days free trial yung yun. So, ang kinonect ko doon go time. So, December yun, 2025. December 7 ata, if I'm not mistaken. Then, noong January 6, kinancel ko yung subscription para hindi ako ma-charge. Ganun lang. Pero ang pinagamitan ko lang doon replay, wala namang iba. Pero yun nga, hindi naman sobrang importante sa akin ng premium as of writing. So basically, it is what it is na. Ayun lang guys, thank you for watching and I hope may natutunan kayo for our first ever video sa channel na ito. And see you on next lesson na siguro.